ang mag-amang milyonaryo, ay nahulog ang loob sa akin kahit isa akong kasambahay sa kanilang tahanan. Hanggang sa Kabanata 1. Ako si Elaine, 25 taong gulang, isang simpleng kasambahay na nakatira at nagtatrabaho sa malaking bahay ng mga Bostabo dito sa Maynila. Mula pa noong dumating ako rito 2 taon na ang nakararaan, laging nasa isip ko na ang tanging tungkulin ko lamang ay maglinis, magluto, at tuparin ang lahat ng utos ng aking mga amo ng may katapatan at pagpapakumbaba. Hindi ko kailanman inasahan na ang tahimik at payak kong buhay ay biglang magiging magulo at puno ng pagsubok. Lahat ay nagsimula sa mga taong aking pinaglilingkuran. Si Don Bostabo, ang ulo ng pamilya at mayaman na negosyante, ay kilala sa pagiging mahigpit at seryoso. Ngunit sa tuwing kami ay nagkakaharap, napapansin ko ang kanyang ibang pakikitungo sa akin kumpara sa ibang mga kasama sa bahay. Madalas niya akong tawagin upang maghatid ng kape sa kanyang pag-aaral o kaya ay magtanong kung maayos ba ang lahat sa gawaing bahay. Noong una, inakala ko lamang na ito ay dahil masinop at masigasig ako sa trabaho. Hanggang sa isang hapon, habang inaayos ko ang kanyang mga aklat, bigla niyang sinabi sa malumanay na tinig, "Elaine, ikaw ang pinakamapagkakatiwalaan ko rito at higit pa doon, may puwang ka na sa aking puso." Namangha at natakot ako. Siya ay may katandaan na, may kanya-kanyang katayuan sa buhay, at ako ay isang hamak na katulong lamang. Wala akong nasabi kundi ang yumuko at mabilis na umalis, puno ng pagkalito at kaba. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Mayroon siyang anak na si Anton, binata, gwapo at matalino, nakakatapos lamang ng pag-aaral, at madalas umuwi sa bahay mula sa kanyang mga lakad. Sa una, tila hindi niya ako napapansin. Ngunit unti-unti ay napapansin kong laging sumusulyap, tumutulong kapag mabigat ang aking mga dala, at nakikipag-usap ng mas mahaba kaysa sa nararapat. Isang gabi, habang naglalakad ako patungo sa kusina, hinarang niya ako sa daan at tinitigan ng seryoso. "Elaine," sabi niya, "alam kong hindi ito tama, at magkaiba tayo ng kalagayan. Pero hindi ko na maitatago pa, gusto kita matagal na." Doon nagsimula ang matinding gulo sa loob ng bahay. Ang ama at anak na dati ay magkasundo at magkaibigan, ay nagsimulang magtalo at magkainitan tuwing sila ay nagkikita. Ang kanilang mga usapan ay napupunta sa akin, sa kung sino ang may karapatang magparamdam o lumapit. Madalas kong marinig ang kanilang sigawan mula sa loob ng silid-aralan ni Don Bostabo. "Huwag mong isipin na mapapasa iyo si Elaine. Ako ang nauna at ako ang may kapangyarihan dito," sigaw ng ama. Ngunit ama, mas bata ako, mas nararapat sa kanya. At alam kong may pagtingin din siya sa akin. Sagot naman ni Anton ng may galit at pagmamalaki. Lumala pa lalo ang lahat hanggang sa dumating ang araw na narinig ko ang pinakamabigat na banta. Sa gitna ng matinding pagtatalo, maring sinabi ni Don Bostabo, "Anton, kung ipipilit mo pa rin ang sarili mo kay Elaine, kung hindi mo titigilan ang paglapit sa kanya, alisin kita sa mana. Wala kang makukuha kahit sentimo sa aking kayamanan at ari-arian. Mamimili ka, ang pamanako o ang babaeng iyan." Nang mga sandaling iyon parang gumuho ang buong mundo ko. Ako lang naman ay isang simpleng kasambahay, ngunit dahil sa akin nagkakagulo ang pamilyang ito, nagkakasakita ng damdamin ng mag-ama, at ngayon ay nakataya na rin ang kinabukasan ni Anton. Nakatayo ako sa isang sulok, nakikinig habang tumutulo ang luha. Hindi alam kung ano ang gagawin o kung paano ko ito tatapusin. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, ngunit tila nahuli na ako sa gitna ng 2 pag-ibig na hindi ko inaasahan, at ng isang labanan na handang sirain ang lahat para lang sa akin. Lumala pa lalo ang lahat hanggang sa dumating ang araw na narinig ko ang pinakamabigat na banta. Sa gitna ng matinding pagtatalo, maring sinabi ni Don Bostabo, "Anton, kung ipipilit mo pa rin ang sarili mo kay Elaine, kung hindi mo titigilan ang paglapit sa kanya, alisin kita sa mana. Wala kang makukuha kahit sentimo sa aking kayamanan at ari-arian. Mamimili ka, ang pamanako o ang babaeng iyan." Nang mga sandaling yon parang gumuho ang buong mundo ko. Ako lang naman ay isang simpleng kasambahay, ngunit dahil sa akin nagkakagulo ang pamilyang ito, nagkakasakita ng damdamin ng mag-ama, at ngayon ay nakataya na rin ang kinabukasan ni Anton. Nakatayo ako sa isang sulok, nakikinig habang tumutulo ang luha. Hindi alam kung ano ang gagawin o kung paano ko ito tatapusin. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, ngunit tila nahuli na ako sa gitna ng 2 pag-ibig na hindi ko inaasahan, at ng isang labanan na handang sirain ang lahat para lang sa akin.